witnessing new scenes of carnage. Parents were murdered right next to them. And President Biden has taken... Pangalawang linggo na ng labanan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ilang libong sibilyan ang napaslang, nawalan ng tirahan at nawalan ng kinabukasan. Sino nga ba ang dapat sisihin? Ang mga Israeli o ang Hamas? Sino ang masama? Sino ang mabuti sa dalawa? Ang ulat hinggil sa ospital na pinatayo ng mga Kristiyano na napasabog ay nagmitya ng napakaraming gulo na kumalat sa labas ng Gaza Strip at ng Israel. Ngayon, nagkakagulo na sa Lebanon at Jordan at iba pang mga bansa. Sino kaya ang nagpaputok sa gusaling may daang-daang mga pasyente? Mga bata, matanda, lahat ay nadamay. Magugulat ka sa malalaman mo na ang pinasabog ay ang nag-iisang Kristiyanong ospital sa buong Gaza Strip at ang salarin ay mukhang natumbok na. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Araw ng Martes 17 ng Oktubre, mga 6:30 ng gabi, habang maraming bayan ang binobomba ng mga Israeli, ang Haifa, ang Ashdod at iba pang lugar sa siyudad ng Gaza. Minuminuto ang pagdagsa ng mga sugatan sa Al-Ali Arab Hospital. Ito ang nag-iisang Kristiyanong ospital sa Gaza na itinatawag bago pa matapos ang mga taong 1800s na mga misyonaryo mula pa sa kanluran. Tapos, ito ay naipasa sa iba't ibang grupo na nagkaroon ng interes tumulong sa mga Kristiyano doon na nasa gitnang silangan. Ilang kilometro lang ang layo nito sa pinakamalaking ospital sa Gaza, ang Al-Shifa Hospital. Ang Al-Ali Arab Hospital ay napapagitnaan ng dalawang simbahan, ang St. Philip the Evangelist Chapel at ng St. Porphyrius Church, at sa kanan naman ay ang Great Omari Mosque. Mula pa noong una, pinatatakbo ito ng mga misyonaryo mula sa Britanya at ang Anglican Overseas Aid ang charity group na nag-aaruga sa mga donasyon, pera, gamot, kagamitan at iba pang pangangailangan upang masustentuhan ang ospital sa maraming taon. Umaga pa lang ay parit-parito na ang mga tauhan ng ospital dahil sa hindi na tumitigil ang pagdating ng mga sugatan mula pa noong isang linggo. Sinabi ni Dr. Fadel Naim, ang nangangasiwa sa orthopedic surgery, na may mga 1,000 katawang nandoon noong umaga. Mga araw na pinaalis ng mga Israel yung mga tagalugar ng Zaytun. Ikinuwento ng isa sa mga doktor na si Ibrahim Al-Naka na 6:30 ng gabi matapos niyang operahan ng isang pasyente, doon siya nakarinig ng malakas na pagsabog mga 11:00 ng gabi sa Pilipinas. At iyon nga ang nasaksihan sa labas ng ospital. Ilang dosenang kotse na nakaparada sa harap ang nagliyab. Nawasak yung ibang bahagi ng harapan. Puro basag ang mga salamin at kalat-kalat ang pasabog. At ang masaklap dito ay umabot na ng mga 500 ang napatay. Kaya ang tanong ngayon ay, sino ang nagpasabog? Dito na nagkaroon ng sisihan ng dalawang grupong nagpapatayan dahil sa kani-kanilang dahilan. Siyempre ang sabi ng Israel, nagkamali ng pagtira ang Hamas at nag-misfire ang isa nitong rockets at hindi sinasadyang bumagsak sa harap mismo ng ospital. Siyempre ang tinuturo naman ng grupong Hamas ay mga Israeli. Parehong may pruweba ang dalawa na yung kabilang nagpasabog. Parehong may alibay na hindi sila ang salarin. Parehong nagsisisihan at nagtuturuan. Kaya kung ikaw ay Pilipinong sumusuporta sa Hamas, walang duda na para sa iyo, ang grupo ay walang kasalanan. Pero kung ikaw naman ay Pilipinong sumusuporta sa mga Israeli, siguradong ganyan din ang iyong pananaw na walang sala ang IDF sa pagpasabog ng ospital. Subalit kung ikaw ay papagitna ng walang bias sa relihiyon, siguradong maglilinaw ang iyong pag-iisip kung sino sa dalawa ang dapat sisihin. Israel, Hamas, o pwedeng ituro ang dalawa. Ano't ano pa man, hanggang ngayon patuloy ang dalawa sa labanan. Habang nagkakagulo na rin sa ibang bansa, ilang protesta ang nasasaksiyan ngayon sa Europa, sa Amerika at sa Pilipinas. Nagpahayag na rin ang nangangasiwa ng ospital, ang simbahang Anglican, na ang ginawa ay karumal-dumal para sa mga inosente. Ganon din ang United Nations na nagpahayag ng ceasefire upang matulungan ang 2 milyong Palestinians
na walang pagkain at walang tubig. Pero sa ngayon, nakikipag-areglo ang ilang bansa sa Ehipto na payagang buksan ang boundary upang makapasok ang Red Cross at makalabas yung mga nais lumisan. Sa ngayon, marami pa ring hadlang. Relihiyon man, pera o kapangyarihan, ano man ang tunay na motibo nitong labanan, marahil ay hindi na mahalaga para sa mga nadamay. Sa mga bata, mga matatanda na wala ng tahanan at nawalan ng kinabukasan. Marahil hindi na siguro matitigil ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, lalo na't ang mga puso nito ay nabalutan na ng pot at galit sa kapwa-tao. At sinabi nga ng direktor ng ospital, baka milagro na lang ng Diyos ang titigil sa digmaan. Abangan ang mga susunod na pangyayari hinggil sa patayan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.